Kagaya nga po last season, magiging sobrang star-studded ang last day ng regular season sa dami ng mga laro at bakbakan na mangyayari. Pero sa kabila niyan, isang game lang naman ang dapat pakaabangan. Ito ay ang magiging laro ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers, since ito ang magdidikta kung sino sa kanilang dalawa ang papasok sa playoffs at kung sino naman ang makikipagsapalaran sa play-in. Kung sino matalo, siyang mahuhulog sa top 7. Kung manalo ang Clippers, sila ang aangat sa top 5 sa West, at kung ang Warriors naman ang manalo, silang aakyat sa top 6 para kalabanin ang Los Angeles Lakers. Kaya expected na magiging parang Game 7 or do or die ang game ng laro. At ang maganda pa dyan, lahat ng players ng Golden State at Los Angeles Clippers kompleto at healthy, kaya maipapakita nga po nila ang tunay na laro. Sadyang magkakaroon lamang dito ng kaunting advantage ang Warriors sa pagkakaroon nila ng home court advantage. Pero overall, expected na magiging maganda ang pagtatapos ng regular season. Samantala, kung inyo nga pong matatandaan, maraming mga analyst ng ESPN at fans ang duda sa kakayahan ng Los Angeles Lakers na makakapag-compete sila sa titulo, since literal walang experience si Coach JJ Redick bilang isang head coach sa NBA. Titiklop lang naman nga daw ito sa mga crucial game, kaya expected na hindi sila makakapasok sa play-in tournament. Ngunit wala man lang ni isa mang prediksyon ng ginawa ng mga analyst ang nangyari matapos makapasok sa playoffs ang Lakers at makuha ang third seed sa West. Ito nga ang kauna-unahang beses na naiwasan ng Lakers ang play-in tournament at nakakuha pa ng 50 wins simula taong 2020. Pero sa kabila ng magagandang nagawa ng Lakers, may ilan pa rin naman nga pong duda sa kanilang kakayahan, kagaya ni Paul Pierce na sinabing hindi nga daw kakayanin ng Lakers na manalo sa playoffs kung kakalabanin nila sa first round ng Golden State Warriors. Alam naman nga ninyo na isa ang Golden State sa mga teams na posibleng makatapat nila sa first round, at delikado ang kanilang kalagayan kung mangyayari man ito, lalo't pinangangambahan ni Luka Doncic ang depensa ni Draymond Green at Jimmy Butler na siyang magpapahinto nga daw sa kanya, ayon yan kay Paul Pierce. Anong masasabi nyo dito mga idol? Sa kabilang banda, kahit man pasok na ang Dallas Mavericks sa play-in tournament bilang top 10 sa West, hindi pa rin naman sila pwedeng mag-relax. Mayroon pa nga silang pagkakataong magkaroon ng home court advantage kung sakasakaling maipanalo ang game laban sa Memphis Grizzlies at kung matalo ang Sacramento Kings laban sa Phoenix Suns. Kaya kakailanganin nga po nilang pagsikapan na makakuha ng panalo upang magkaroon ng malaking momentum bago sa play-in tournament. Alam naman nga ninyo na kakailanganin dito ng Dallas na manalo ng dalawang magkasunod na panalo para umadvance sa playoffs. May lumabas na rin naman nga pong balita ngayong araw na mismong general manager na si Nico Harrison ang personal na nakipag-usap kay Anthony Davis na gawin nito ang lahat ng kanya makakaya upang mabuhat ang Dallas. Napakalaki rin naman ng tiwala nito kay Davis, gayong isinaalang-alang nga po niya ang future ng kanyang trabaho para lamang makuha ito mula sa Lakers. Kaya kailangan nga po siyang tulungan ni Davis nang hindi mapahiya sa mga fans ng Dallas Mavericks.